Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating daily devotion. Ang aking babasahin ay makikita sa Proverbs chapter 12 verses 1 to 8. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw magpapalab. Lalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumpatay ng lihim ang mga pangusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di magbabalik. Ngunit ang sambayanan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Yan lang po. Purihin Panginoon. God bless. Sa mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, sa talata 9 hanggang 12, ito po ang naksaad. Ang maralit ang nagsisikap ay mabuting dihama kaysa nagkukunwaring mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang sanghangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaling. Ito po ang nakasaad sa banal na kasaluktaan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Ama lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin yan mula sa librong Kawikaan, chapter 12, verses 13 to 20. Ang kasamaang sinasabi ng taong masama ay nagdudulot sa kanya ng gulo, ngunit ang taong matuwid ay umiiwas sa gulo. Ang mga salitang nagmumula sa karunungan ay nagbubunga ng mabubuting bagay, at ang pagbabanat buto na may gantimpalang naghihintay. Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang hangal ay madaling magalit, ngunit ang taong maalam ay hindi pinapansin ang pangiinsulto sa kanya. Ang tapat na saksi ay nagsasabi ng katotohanan, ngunit ang hindi tapat na saksi ay nagsasabi ng kasinungalingan. Ang pabigla-biglang salita ay nakakasugat ng damdamin, ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. Ang katotohanan ay mananatili kailanman, ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama, ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong naghahangad ng kapayapaan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 12, verses 21 to 24. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa Proverbs chapter 12 verse 25 to 28. No? Sabi po dito, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapayukod niyon, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Sa 26 po sabi, ang matuwid ay gumagabay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nagliligaw sa kanila. Sa 27, ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kanilang nahuli sa pangangaso, ngunit ang sipag ng tao ay mahalagang kayamanan. Sa 28, sa daan ng katwiran ay may buhay, at sa landas niyon ay walang kamatayan. So, dito makikita po natin, doon sa verse 25, na talagang yung mabigat po na puso, ito po ay pinagagaan ng mabuting salita. At yung
Sa 26, talagang yung matuwid po ay umaakay sa tamang landas ng masama na nagliligaw. At yung sa 27, yung kasibagan po talaga, ito po ay nagdudulot ng pagpapala. So, makikita po natin dyan, yung katamaran ay talaga pong nag-aaksaya po yan ng bawat pagkakataon. So, sa landas po ng katwiran, talagang humahantong sa buhay yung pag-asa na walang hanggan. Kaya lagi po nating tatandaan yung sentro, no, ng lahat ng ito, yung ating pong Panginoong Jesucristo, no, na talagang siya po yung makakapagpagaan ng mabigat na puso, siya po yung gagabay sa tamang landas, siya po yung magbibigay ng lakas upang maging masipag tayo sa paglilingkod, at magdadala po ito sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya po napakaganda yung hamon, no, sa atin ng mensahe mula po dito sa ating binasa, na ano ba yung buwibigat sa puso natin ngayon? Sino ba yung nakaka-impluwensya doon sa direksyon po ng buhay natin? So, yung landas ba natin na tinatahak ay patungo sa Panginoong Jesucristo o ito ay palayo? So, dapat po iksayin po natin yung ating sarili at gaya po ng ating binanggit kanina, yung sentro pa rin po nito yung ating Panginoong Jesucristo. So, muli po, purihin. God bless everyone.